Yung dalawang senador mga kababayan ni Digong, si Bongo tapos si Bato, todo deny sa pagkakasabit nila sa issue ng extrajudicial killings. Matapos mga kababayan na pangalanan sila, direktang iniugnay. Siyempre, ang principal po si Digong. Sino pa man po ang nag-utos. And it is a public knowledge mga kababayan na talagang ang puno nito si Digong. Ngayon, with the testimonies mga kababayan ni Colonel Garma na direktang iniugnay si Senator nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Bongo at si Bato. Si Bato, mga kababayan, ng pangalanan ni Kerwin Espinosa, gustong manakit, gustong manuntok. Kaya sabi ni dating Congressman Erin Tanyada, guilty niya kasi. You see? Yan o. Guilty. Habang si Bongo mga kababayan, todo deny. Yan sabi rito sa report ng People's Tonight. Bongo todo tanggi sa paratang sa extrajudicial killings. Isabi po ni Colonel Royena Garma, yung pondo daw galing kay Bongo. Kaya sabi dito sa report ng Manila Bulletin, more to come. Garma's revelations on Duterte drug war, just the tip of the iceberg, sabi ng mga congressmen. So napakarami tayong abangan mga kababayan sa Quad hearing. And sabi nga natin, I think ito na yung tutuldok sa karera sa politika ng mga Duterte at saka ng kanyang mga kasama na mga senador tulad po ni Bato de la Rosa saka ni Bongo. Lalo't ang ginagawa nila mga kababayan, sige lang ang deny. Sabi mismo ni Digong, the weakest defense is denial. Galing mismo sa bibig ni Digong. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Ayos, balikan natin mga kababayan yung ating kwento. Kasi sabi dito sa balita, more to come. This is just the tip of the iceberg. Nilaglag po ni Garma, si Digong, damay siyempre si Bato at si De La Rosa. Sila yung pinakang malalapit na personality mga kababayan. Kaya si Bongo, mahirap na mag-deny na wala siyang alam po. I-trusty siya ng dating Pangulong Digong. Simula pa ng mayor sa Davao. Special Assistant to the President SAC. Kanang kamay, sa madaling sabi, sumalabo yung statement mga kababayan ni Bongo. Ang banta po ng Quadcom, sabi doon sa speech niya ni Congressman Abante, to borrow niya the words of TV personality Mike Enriquez, hindi namin kayo tatantanan. So nakakuha sila ng katapat mga kababayan. Yung tapang ng mga Duterte, nakakuha ng katapat. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Daing pangpang na daing kaampang. Walang pangpang na walang katapat. So, ito na ngayon, mga kababayan, ang katapat ng mga Duterte, ang Quadcom, ang Congress, tumatayo para sa katotohanan, mga kababayan. Kaya sabi ng mga young guns ng Congress, ni na Congressman G. Congon ng La Union at Asambales at La Union 1st District Congressman Paulo Ortega V. Ito ang testimony ni Garma. Gave Filipinos a peek into the inner workings of the Duterte administration. Lalo na niya itong war on drugs niya. Mind nyo niya, it's just the tip of the iceberg, so to speak. It comes from the perspective of an insider who has not just the trust and confidence or the eyes and ears of the former president, but even beyond that, sabi ni Congon, alluding to Garma's reported closeness to former President Rodrigo Duterte.
Ang ibig sabihin po noon, na closeness, yung balita na hindi na nga po pinilit ni Congressman Acop, hindi ko na niya itatanong sa iyo, baka niya mapaamin kita, baka niya umamin ka. Yung intimate relationship, nang sabi ni balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Montolfo, syutaan niya yan. Nalato ako kanya, nasyuta mo, may relasyon kayo. Sabi niya daw kay Digong, pangit naman niya yan. Sagot daw sa kanya ni Digong, sabi ni Montolfo sa kanyang kolo, masarap niya kasing makipagniig sa isang pulis. Matindi, mga kababayan. Ito yung sinabi ni Acop. Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop believes that he can make former Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma admit her alleged romantic relationship with ex-President Rodrigo Duterte if he wants to. Baka niya umamin ka. However, the veteran congressman chose not to put Garma on the spot and was content to leave this supposed relationship to the imagination of one of his squad committee colleagues. Insofar as the question of Honorable Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez is concerned, whether you have romantic ties with the President, I leave that to the imagination of the Honorable Fernandez. Sabi po ni Acop kay Garma. Hindi na niya ako magtatanong doon kasi kung magtatanong ako, baka umamin ka eh. Kaya ayoko na lang. Sabi ni Acop, hindi mo inaamin dito sa amin sa previous hearing na malakas ka kay Presidente Duterte, Madam Garma. All the signs are there na malakas ka kay former President Digong. I would have cited you in contempt then because you were lying. Pero
Now that you are cooperating, aaminin mo ba ngayon? Akop himself, a former police brigadier general, asked Garma. Sagot po ni Garma, yes, Mr. Chair. So inamin niya na talagang close sila ni Digong. Yung closeness nila ni Digong, alams na. Hindi na pinorso ni Akop yung kanyang tanong, pinorsigi niya, kasi baka niya umamin ka talaga. You see? O ngayon, going back dito, mga kababayan, sa sinabi ng mga young guns ng Congress, marami pa niya yung dapat na malaman ng ating mga mamamayang Pilipino. Tip of the iceberg pa lang niya ito. So sabi po nila, this is not something that cannot be easily ignored niya. This testimony definitely carries with it much credibility, most especially if other witnesses, including documentary evidence, will corroborate whatever Garma may have to say as a matter of public record. Ortega noted that claims made by Garma before the Quad Committee noong Friday was only the beginning of a deeper and more alarming issue regarding how alleged extrajudicial killings were carried out in the previous administration. Tingin ko po, hindi na makatulog ngayon si Digong at yung kanyang dalawang senador, si Bongo saka si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, nagtatapang-tapangan lang. Gusto pang manuntok. Nakakuha sila ng katapat na matatapang. Yung ating mga congressmen na sabi ni Abante, hindi namin kayo tatantanan. Mananagot sila sa batas, mga kababayan. At malamang sa malamang, pati sa ICC. May request na po sa ating Pangulong Bongbong, yung isa sa mga in-invite na resource person, si Nery Colmenares, na yung mga testimonies dito ng mga witnesses, mga kababayan, isubmit sa ICC. Yan po. Marcos urged to submit to ICC sworn AGK statements of Garma at saka ni Kerwin Espinosa. Human rights lawyer and former Bayan Mona Representative Nery Colmenares urged President Bongbong Marcos Jr. na isubmit daw yung mga sworn statements ni retired Police General Royina Garma and self-confessed drug lord Kerwin Espinosa to the ICC. Colmenares, a co-counsel in ICC, in some of the AGK victims, cases of AGK victims, nagsabi na ito ang mga testimonies ay may systematic pattern of human rights abuses that cannot be ignored. President Marcos Jr. must act decisively to demonstrate that his administration does not enable impunity by protecting those responsible for these heinous crimes. He should turn over the Garma and Espinosa testimonies to the ICC to ensure prosecution of former President Rodrigo Duterte and former Police Chief Ronald de la Rosa, sabi po ni Colmenares. O ngayon, hindi natin alam kung ano ang magiging posisyon. Hintayin natin. Sabi ko nga mga kababayan, baka biglang magbago yung posisyon ng ating Pangulo sa issue ng ICC at bumalik tayo as member ng ICC. Kasi laging sinasabi ng ating Pangulo na sa issue dito ng pangbubuli sa atin ng China sa West Philippine Sea, he is strongly posing for the strict observance ng tinatawag niyang rules-based order. Sa UNCLOS, yung ICC po, kapatid ng one of the organs under the United Nations, yung ICC. So magiging consistent yung paninindigan, pananaw ng ating Pangulo, posisyon, kung tayo ay babalik sa ICC po. Na siguradong pag ginawa yon ng ating Pangulo, tapos na po yung mga Duterte at yung kanyang mga co-accused sa kaso na sinampa laban sa kanila in relation sa AJK na resulta ng kanyang war on drugs. So going back dito sa statement ng mga
Young Guns members ng Congress. Please take note anya that Garma's explosive testimony before us involves not just hundreds but thousands of lives lost to drug operation, where even innocent children and teenagers were killed, all in the guise of combating the drug menace in the streets. There is much more to uncover, anya. And we are committed to getting to the bottom of these serious allegations. The Quadcom will not stop until all the facts are laid bare because this is about accountability, sabi ni Congressman Ortega. So talagang desidido mga kababayan sila na papanagutin sa batas yung mga nagkasala. Kaya itong pag-deny po nila ni Bato at saka ni Bongo, hindi po ito obra. They have to face the music. Yan dito, todo deny sa paratang sa extrajudicial killings. Sabi ni Bongo, bilang special assistant of the president noon, anya, I have no participation whatsoever, directly or indirectly, in the operational requirements of the war on drugs. As stated in the executive order creating my position, my functions are limited to scheduling appointments and presidential engagement, sabi po ni Bongo. Pwede siya mag-deny, pero siya po yung tinuturo, sila, si Digong, direkta pong inimplicate si Digong, si Bongo, at saka si Bato, ng mga testigo, lalo na po si Garma. Yan po, pakinggan ninyo si Colonel Royina Garma. Mr. Chair, in the life of my relatives and my friends and classmates, Leonardo subsequently informed me that they had prepared a proposal routed to Bongo confirming the task force operation which would encompass Luzon, Visayas, Mindanao. He also inquired if he and his classmates could have a courtesy call with the president through Bongo for a photo opportunity. Considering this, I thought it prudent to invite also my classmates to join the courtesy call. So in the presence of Colonel Bacay, Villela, Grijaldo, Tuzon, and Dueñas, the member of class 97 and 96 were accommodated in separate rooms at the DPWH office in Panacan, Davao City. So yun mga kababayan, yung bombshell na binitawan ni Colonel Royina Garma laban kay Bongo. Kaya kahit siya po mag-deny, may mga testigo po. At yung mga na-mention na pangalan ni Royina Garma, ipapatawag po yon. O ito naman si Bato. Ang masasabi ko lang kay Kerwin Espinosa, sinungaling siya. Kapag nakita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Masyado siyang sinungaling. Sabi ni Erin Tanyada, guilty. The courts of law that heard the case against Senator Laila de Lima all dismissed her case for lack of evidence. It reinforces that Kerwin Espinosa said, what Kerwin Espinosa said, it was a demolition job against Senator Laila. Nagre-ready na po ng kaso. Patong-patong na kaso ang kakaharapin mga kababayan ni Bato, pati si Bongo at si Digong. Patong-patong